Anong sabi ni Marcos? Philippines will not lose 1 inch of its territory. Ang tapang ah. Wow, bilib na bilib yung mga followers ni Tanso. Kahit wala silang pakiramdam sa nagmamahalan ng mga presyo ngayon at walang pangundangan ang pagmamahal, okay, let us see first and observe kung ano ang pinag-usapan nila Xi Jinping. Baka lutang na naman yung mga followers dito ni Tanso. So, pakinggan muna natin at basahin natin kung ano ang mga sinasabi ni Tanso. Mr. President, no, umayos ka mag-upo dyan, baka mahulog ka. Bakit natatakot ka ba ni Xi Jinping? Natatakot ka ba? Eh sabi ni itong bangag na kultong sino ba to? Sino tong kulto na to? Itong palos na to? Itong oplok na to? Napakatapang daw ni Marcos, napakatapang daw. No, tingnan niyo yung sitwasyon sa pag-upo. Parang tumulutang na lang sa bangko, hindi na umupo eh. Iwan ko kung nahihiya ba to o ano ba to, nahihiya to o ayaw na talagang umupo. Kasi nakikita kasi niya yung taga-sulsul maging annoying doon sa South China Sea. Ito, no, nakipag-usap na at humingi ng tawad kay President Xi Jinping. Itong si old man, itong president sa United States of America na si Biden, si Joe Biden. At nakita nyo naman na talagang humingi siya ng tawad, no, about sa sinabi niya, dictator na tong si Xi Jinping. At binawi niya, baka nako, laki ng tao ni Xi Jinping, baka masuntok. At ito naman si Tanso, no, nakipag-usap ni Xi Jinping. Ito naman yung mga sinasabi niya. Akala ko matapang talaga itong si Tanso. No, akala ko matapang. Grabe, tapang ah. Bigas lang, hindi kayang ibaba. Tapang ah. So ito na yung sinabi ni Tanso ni President Xi Jinping. Makinig kayo ng mabuti, guys. Tayo naman dito ay nag-o-observe sa ating leader kung ito ba ay totoo or hindi nagpapakitang tao para sa bayan, para magpasikat or para bumilib tayo. Sa nagmamahala na presyo ngayon, hindi naman tayo bumilib kahit ano pang gawin. Mulat umupo grabe yung presyo, walang pangundangang pagtataas ng ating presyo ng ating mga necessity needs. Kawawa naman yung taong bayan. Nakakaawa. So, ang sinabi ni Tanso, I ask that we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in this water. Okay. Ayun ba? Parang nagpakumbaba? Yun ba yung matapang? At sinabi pa niya dito, I think the point was well taken by President Xi Jinping. Marcos told reporters in San Francisco his stress must be able to face the South China Sea water. Nako, nasaan na yung territory natin? Kung yun ang pinaglalaban mo, akala ko matapang. No, wala pa ng binatbat. Kasi nakita kasi niya O nakita niya, di ba? Kayo naman, pag makita niyo to, no, yan, diba, nakita ninyo. No, yan nakita ninyo. Yung taga-sulsul niya, naawayin yung China. Doon, humingi ng sorry sa president ng China. Hindi ka ba matatakot? Yung taga-sulsul mo, siya yung nagbibigay ng pera sa'yo. Ayun lang, mag-observe lang tayo dito sa ating leader kung ano yung mga ginagawa. Presyo nga lang, hindi kayang ibaba. So dagdag dito, in his meetings with Xi Jinping, the president added, he and the president of China tried to come up with mechanism to lower the tension in South China Sea. Nasaan na yung West Philippine Sea? Bakit you are not mentioning West Philippine Sea? Ang ating sea daw. Bakit South China Sea na yung mga sinasabi mo? Ano ba? Natatakot ka ba or kala ko matapang? So, Marcos said without elaborating, work in progress. He admitted that the problems remain and it is something that he will need to continue to communicate to find ways to avoid such incident and South China Sea. Okay. Ayon.
Ano ang masasabi ninyo? Ikaw, Oplok, itong Oplok na vlogger na palos, na ikaw yung nag-spread ng fake news na napakatapang daw ni Marcos. Bakit nagkaganon? Anong nangyari? Bakit halos na nahulog sa upuan? Parang nahihiya ba tong umupo or natatakot? Hindi natin alam. O, di ba? Yung situation na ganun, guys, no? Hindi na tayo magsabi na yung president natin is the greatest president, is the best president, is the brave president. Huwag na tayong maglokohan dito. And that is all hypocrites. Kasi naramdaman naman natin kahit hindi na gamitan ng utak ninyo na mga utak pulburon, araw-araw nagtataasan yung presyo despite of all the donation, billions of donation from the other countries to be given to our president. Ang tanong, nasaan? At wala na tayong panglaban dito kasi wala nang transparency. Yung billions of confidential fund, bawal na bawal yun. Bakit ginawang legal? Yun pa lang sa sitwasyon natin ngayon na naghihirap yung bansa natin, dapat ma-impeach na to Kasi very obvious naman very clear. Harap-harapan tayong niloloko ng mga politikong ito. Kawawa yung mga mahihirap natin na mga kababayan. Di balit ako kasi mayaman naman ako Nakakain naman ako ng masarap Ginto yung kutsara ko. Tsaka marami akong gold doon sa Switzerland at doon pa sa New York. At billions of dollars yung savings ko. Kahit mamatay yung mga apo ko, mayroon pa rin akong pera. Okay lang sa akin. Hindi ako magugutom. Billions of dollars. Ilan yun? Trillion na yun in Philippine money. In Philippine pesos. In our currency. In our money. Diba? Okay lang sa akin. Kasi meron akong ginto. Meron akong billions of money, of dollars. Yung mga mahihirap, umaasa lang sa sweldo nilang maliit. Kahit sweldo nga, hindi kayang itaas. Kahit abutin na lang natin ng kahit 1,000 na lang ang sweldo ng isang trabahante. Kayang-kaya yan sa laking kita ng ating government. Pati na yung mga taxes natin, trillion of money every month ang nakukuha ng ating government sa ating taxes lang. Sa taxes lang natin, pinapatay na tayo. Yan ang totoo, guys. Kung ikaw ay totoong nagsiservisyo sa country, you just try to observe kung ano ang nangyayari. Hindi na kailangan maging matalino dito. To observe everything, to observe our leader, kung ano ang mga ginagawa, mga pasikat-sikat, kung ano yung mga sinasabi, dapat natin, nakikita natin, naobserbahan natin, at ramdam natin ang pagbabago. Katulad ni Digong, yung build, kahit pandemic, nagmurahan, nawala yung mga kriminal, nawala yung mga adik, na which is ngayon bumabalik na lahat, kawawa yung mga Pilipino.